Huwag kang lalapit sa akin! Sino ka? Anong lugar to? Ako si Wilson. Isa akong doktor at mechanical engineer. Nakita lang kita sa likod ng pickup truck ko. Hindi ako masamang tao, kaya wala kang dapat na ipag-alala. Vladimir, buhay ka? Nagulat ka ba? Ako rin eh. Gulat na gulat ako na isa ka palang aswang. Pero tapos na ang pagpapanggap mo at tatapusin ko na rin ang buhay mo! Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa binatang si Vladimir na mula sa pamilya ng mga manunugis ng aswang. Sa kasamaang palad, inatake ng mga aswang ang bahay nila at namatay ang buong pamilya niya. Sa pag-ataking yon, ay naputol ang kaliwang braso ni Vladimir. Inakala ni Vladimir na katapusan na niya, ngunit binigyan siya ng pangalawang buhay ni Wilson. Tinulungan ni Wilson si Vladimir at gumawa ito ng isang bakal na braso para magamit ni Vladimir sa paghihiganti. Ngunit paano kung sa pagbabalik ni Vladimir sa kanilang baryo ay malaman niyang ikakasal na ang nobya niya sa matalik niyang kaibigan? Magagawa pa ba niya ang kanyang misyon sa kabila ng sugat sa kanyang puso? Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na Apong Isaak at The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Aba, akalain mo, malapit na pala ang kasal niyo ni Bianca. Hindi ba? 2 buwan na lang mag-iisang dibdib na kayo, Vladimir. Oo, Antonio. Kinakabahan na nga ako Saka, hindi ko akalain na ganito pala kahirap ang paghahanda sa isang kasal. Akala ko, basta na lang magpapatahi ng damit at maghahanap ng magluluto ng pagkain. Pero hindi pala. Ang daming dapat asikasuhin. Hehehe, imbitado ba ako sa kasal niyo ni Bianca? Magtatampo ko kung hindi. Pambihira ka naman, Antonio. Pwede bang mawala ka doon? Best friend kita Ikaw ang best man ko, kaya hindi ka pwedeng mawala doon. Yan naman talaga ang hinihintay ko Akala ko ay maghahanap ka pa ng ibang best man Ano ka ba? Wala nang ibang pwedeng maging best man ko kundi ikaw lang. Saka, ikaw lang naman na nag-iisa kong kaibigan May pagpipilian pa ba ako? Nang sandaling yon, ay kausap ni Vladimir ang kanyang matalik na kaibigan na si Antonio habang nagpapahinga sila sa covered court matapos maglaro ng basketball. Bata pa lamang ay magkaibigan na silang dalawa. Sa kabila ng pagiging mayaman ni Antonio at nag-iisang anak ng mayor ng bayan nila na si Mayor Silverio, ay hindi ito nag-alangan na makipagkaibigan sa isang kagaya ni Vladimir na isang simpleng tao lamang. Oo nga pala, tol. Maiba ako. Kumusta na pala ang pagtugis niyo sa mga aswang? May inala na ba kayo kung sino ang mga aswang dito sa baryo natin? Sa totoo lang, tol, nahihirapan kaming tukuyin kung sino ang mga aswang. Alam namin na may pinuno sila at yun ang dapat naming malaman. Kalkulado kasi ang galaw ng mga aswang Halatang mayroong nag-uutos sa kanila. Kaya sa oras na malaman namin kung sino ang boss ng mga aswang dito sa ating baryo, ay madali na namin silang matatalo. Pero tol, salamat sa iyo at sa pamilya mo Kung wala kayo rito sa baryo natin, nako, paniguradong mas magiging takot ang mga tao rito sa mga aswang na yon. Pero sana talaga, matapos na ang problema natin sa mga aswang na yan. Ang tagal na nilang nananalasa dito sa atin. Ang dami na rin nilang nagiging biktima. Hindi ba noong nakaraang linggo lang, pinatay ng aswang na yun yung buntis na anak ni Aling Marites? Nakakaawa dahil 2 buhay ang kinuha nila. Basta kapag kailangan nyo ng tulong ay magsabi lang kayo sa amin. Ang sabi naman ni Daddy ay willing siyang tumulong sa paghanap ng mga aswang na yan. O paano, tol? Kailangan ko na palang umuwi. Malapit na palang dumilim Alam mo naman dito sa lugar natin, di ba? Nakakatakot na magpaabot ng gabi sa labas. Sige, tol. Maraming salamat. Uuwi na rin ako.
Nang umalis na si Antonio sa covered court, ay umalis na rin si Vladimir. Mag-isa siyang naglakad pauwi sa kanilang bahay. Pagdating ni Vladimir sa bahay nila, ay kumakain na sa kusina ang kanyang nanay at isang kapatid na lalaki na mas matanda sa kanya. Kilala ang pamilya nila bilang isang mahusay na manunugis ng mga aswang sa baryo nila. Maging ang mga ninuno nila ay kilalang manunugis din noon. Ipinamana ng mga ito sa kanila ang tungkuling sugpuin ang mga nilalang ng dilim, gaya ng mga aswang. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap na sugpuin ng mga aswang sa kanilang lugar, ay hindi nila yun masugpo-sugpo. Ilang taon na nilang sinisikap na malaman kung sino ang pinuno ng mga aswang, pero sadyang magaling magtago ang mga ito. Nang maupo si Vladimir para sumalo sa pagkain, ay napansin niya na tahimik at seryoso ang mga magulang at kapatid niya. Teka, bakit parang seryoso niyo yata ngayon? Meron ba tayong problema? Malaki talaga ang problema natin, anak. Lalo ka na. Ha? Teka tay, bakit ako? Sa pagkakaalam ko, ang problema lang natin ay yung mga aswang dito sa baryo natin. Simula ngayon, tumigil ka na muna sa pakikipagkita at pakikipag-usap kay Antonio. Ha? Bakit naman tay? Ano pong problema kay Antonio? May hinala ang kapatid mo na aswang si Antonio at si Mayor Silverio. Kagabi ay may hinabol na aswang ang kuya mo at nagpunta yun sa abandonadong gusali malapit sa bahay ni na Mayor. Naghintay ang kuya mo sa labas ng gusaling yun at nakita niya na lumabas mula roon si Mayor Silverio. Dinugtungan ng kapatid ni Vladimir ang sinabing yun ng kanilang ama. Ayon dito, ay sigurado ito na walang ibang pumasok sa abandonadong gusali kundi tanging si Mayor Silverio lamang. Hindi makapaniwala si Vladimir sa kanyang mga narinig. Hindi niya matanggap na may posibilidad na aswang ang kanyang matalik na kaibigan dahil ibig sabihin lang nun na maaari silang maging mortal na magkaaway. Siguro po'y si Mayor Silverio lang ang aswang. Baka naman hindi aswang si Antonio. Anak, alam ko na mahirap para sa iyo na tanggapin ang bagay na ito. Dahil talagang magkaibigan kayo ni Antonio. Pero matagal ka nang manunugis ng mga aswang. At alam mo na, kapag aswang ang tatay, ay ganun din ang anak. Ngunit huwag ka mag-alala. Sa ngayon, ay oobserbahan muna natin sina Mayor at Antonio. Kailangan ay masiguro muna natin kung aswang ba talaga sila bago tayo gumawa ng anumang hakbang. Napatitig sa kawalan si Vladimir. Kahit paborito niya ang ulam na nasa hapagkainan, ay bigla siyang nawalan ng gana. Nanlamig ang buo niyang katawan habang tumatakbo sa isip niya sa kung ano na ang mangyayari sa pagkakaibigan nila ni Antonio sa sandaling mapatunayan nila na isa nga itong aswang. Nang sumunod na araw, ay nagkita sina Vladimir at ang nobya niyang si Bianca sa bayan. Susukatan na ng damit na pangkasal si Bianca at nais nito na kasama si Vladimir. Gaya ni Antonio, ay kilala na ni Vladimir si Bianca simula pagkabata. Nasa elementarya pa lamang sila ay may paghanga na siya talaga kay Bianca. At nang tumungtong sila ng high school, ay doon na ito niligawan ni Vladimir. Ngunit hindi siya nito sinagot. Matapos ang kolehiyo, ay muling niligawan ni Vladimir si Bianca at doon na niya naipakita rito kung gaano siya kaseryoso sa nararamdaman niya. Halos 1 taon na nanligaw si Vladimir bago siya sinagot ni Bianca. Matapos masukatan ni Bianca, ay nagtungo sila sa isang fast food restaurant. Habang kumakain, ay walang tigil ang bibig ni Bianca sa pagpapahayag ng kasiyahan nito sa wedding gown na susuotin nito sa kanilang kasal. Baka sa mukha nito ang labis na kasiyahan, ngunit si Vladimir ay tila may sariling mundo. Nakatulala at iniisip niya pa rin ang napag-usapan nila kagabi ng kanyang pamilya. Ano ba yan, Vladimir? Kanina pa ako nagsasalita rito pero hindi ka naman nakikinig. Ano bang iniisip mo? Ha? Wala. Ano nga ulit yung sinasabi mo? Hay nako, ang dami ko nang nasabi, no?
Tinatamad na akong ulitin yun. Ano ba kasing iniisip mo, ha? Hindi ako naniniwalang wala. Kilala kita, Vladimir. Wala talaga, Bianca. Wala namang bago sa kung anong iniisip ko eh. Yung problema natin sa baryo. Mga aswang na naman. Vladimir, pwede bang wag mo munang isipin ang mga bagay na yan hanggang sa matapos na ang kasal natin? Pwede bang sa preparation ng kasal natin ikaw muna mag-focus? Bianca, alam mo naman 'di ba na hindi ako pwedeng tumigil sa pagbabantay sa baryo natin laban sa mga aswang. Ang pamilya lang namin ang inaasahan ng mga tao sa lugar natin pagdating sa bagay na yan. Ay nako, nandiyan naman ang mga magulang mo at kapatid mo eh. Hayaan mo na muna sila. Nag-aalala rin ako sa'yo. Baka kung anong mangyari sa'yo bago tayo ikasal. Huwag ka mag-alala sa akin, Bianca. Hindi ako mapapahamak. Bata pa lang ako sinanay na ako para maging isang manunugis. Kaya alam ko ang ginagawa ko. Napailing na lamang si Bianca sa sinabi ng kanyang nobyo. Kumagat ito sa burger nito at tumingin sa labas. Ramdam ni Vladimir na nagtatampo ang kanyang nobya. Inabot niya ang isa nitong kamay at masuyo yung pinisil. Alam kong concern ka lang sa akin. Pero hindi talaga ako pwedeng huminto sa pagtugi sa mga aswang, Bianca. Pero huwag ka mag-alala. Nangangako ko sa'yo. Naligtas ako at walang kulang sa parte ng katawan ko sa araw ng kasal natin, okay? Pero ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit ang lalim-lalim ng iniisip mo kanina? Sinagot ko na ang tanong mo, di ba? Hindi, Vladimir. Kilala kita. Alam ko na nagsisinungaling ka. Hindi ang mga aswang ang dahilan kung bakit malalim ang iniisip mo. Sige na, magsabi ka sa akin ng totoo, Vladimir. Hindi ba? Nangako tayo sa isa't isa na hindi tayo maglilihim. Diretsong tinignan ni Bianca si Vladimir. Sinubukan niya na huwag ipahalata sa kanyang nobya na meron siyang inililihim dito. Ngunit hindi niya talaga kayang magsinungaling, lalo na pagdating kay Bianca. Kaya naman, isang malalim na paghinga ang pinakawalan niya bago siya muling nagsalita. Okay, sige. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Pero Bianca, mangako ka sa akin na hindi mo to sasabihin kahit kanino. Sige, pangako. Wala akong pagsasabihang ibang tao. Parang sobrang seryoso naman niyang sasabihin mo sa akin. Makinig ka. Binabantayan namin ngayon sina Mayor Silverio at Antonio. May hinala kasi sina tatay na sila ang aswang sa baryo natin. Ano ka mo? Paano sila naging aswang? Lalo na si Antonio. Hindi ba? Matalik mo siyang kaibigan. Yun na nga sinabi ko kay tatay Pero hindi pa naman kami sigurado. Kailangan pa namin ng matibay na ebidensya na magpapatunay ng hinala ni na tatay. Diyos ko, nakakatakot naman yung sinabi mo. Pero anong gagawin niyo kina Antonio sa oras na makumpirma niyo na aswang sila ng tatay niya? Alam mo naman ang ginagawa namin sa mga aswang, Bianca, di ba? Papatayin sila ni na tatay. Maging si Bianca ay nag-alala sa nalaman nito. Kahit paano kasi ay kaibigan na rin ang turing nito kay Antonio. Namayani ang katahimikan sa kanilang dalawa. Patuloy pa rin iniisip ni Vladimir kung magagawa ba niyang patayin ang sarili niyang kaibigan sa sandaling mapatunayan nila na isa nga itong aswang. Isang tahimik na madaling araw, nagising si Vladimir mula sa mahimbing na tulog sa kanyang silid nang makarinig siya ng pagkalabog sa kabilang silid kung saan naroon ang kanyang kapatid. Hindi niya sana yon papansinin, ngunit narinig niya ang malakas na pagsigaw ng kanyang ama. Napabalikwas ng bangon si Vladimir. Nagmamadali siyang lumabas ng kanyang kwarto. Didiretso sana siya sa silid ng kanyang mga magulang nang mapansin niya na nakaawang ang pinto ng kanyang kapatid. Lumapit siya roon at binuksan niya ang pinto. Napasinghap siya nang tumambad sa kanya ang walang buhay na katawan ng kanyang kapatid. Kalunos-lunos ang itsura nito. Halos humiwalay na ang ulo nito sa leeg dahil sa lalim ng laslas nito sa leeg.
Wakwak ang dibdib nito at wala na ang puso. Kuya! Kuya! Sino may gawa nito sa'yo? Bago pa pumatak ang luha ni Vladimir, ay muli niyang narinig ang sigaw ng kanyang ama na para bang pinahihirapan ito ng gusto. Walang pagdadalawang isip na tumakbo si Vladimir sa silid ng kanyang mga magulang. Doon ay nakita niya ang 3 aswang. Hawak ng 2 aswang ang magkabila ang kamay ng kanyang ama, habang ang isang aswang naman ay nasa ibabaw nito. Ang nanay naman niya ay nasa isang sulok at wala ng buhay. Wakwak ang tiyan nito at nakalabas pa ang mga lamang loob. Pakiramdam ni Vladimir ay nananaginip lang siya. Para na siyang mawawala sa sarili sa kanyang mga nakikita. Vladimir, anak! Tumakas ka na! Hindi magawang igalaw ni Vladimir ang kahit na anong parte ng kanyang katawan. Nanatili siyang nakatayo habang bumabagsak ang luha sa kanyang pisngi. Tumingin ang aswang na nasa ibabaw ng kanyang ama. Nakakaloko yung ngumisi sa kanya habang marahan itong inilapit ang matutulis nitong mga kuko sa leeg ng kanyang ama. Wag! Wag! Parang awa mo na! Wag mo sasaktan ang tatay ko! Hindi pinakinggan ng aswang ang pagsusumamo ni Vladimir. Walang awa nitong nilaslas ang leeg ng kanyang ama. Malakas na sumigaw si Vladimir. Nawalan siya ng lakas at napaluhod siya sa saig habang pinapanood niya ang paglapa ng 3 aswang sa katawan ng kanyang ama. Hindi. Hindi totoo to. Panaginip lang ang lahat ng ito. Hindi totoo to! Paulit-ulit yung sinambit ni Vladimir. Pinilit niyang kinumbinsi ang sarili na hindi totoo ang lahat ng kanyang nakikita ng sandaling yun. Nang matapos na ang 3 aswang sa tatay ni Vladimir, ay sa kanya naman lumapit ang mga ito. Tumayo ang mga yun sa kanyang harapan habang nananatili siya sa kanyang pagkakaluhod. Isa-isang tinignan ni Vladimir ang 3 aswang. Hanggang sa sinunggaban ng isang aswang ang kaliwang braso niya. Iniunat nito yun at napasigaw si Vladimir nang biglang kinagat ng isa pang aswang ang balikat niya. Padiin ng padiin ang matutulis nitong mga ngipin at halos maabot na nun ang kanyang buto. Paulit-ulit na kinagat ng aswang ang balikat at braso niya hanggang sa nang hilakbot siya nang tuluyang naputol ang buong braso niya. Parang mga gutom na aso na pinag-aagawan ng 3 aswang ang braso ni Vladimir. Alam ni Vladimir na kung hindi siya kikilos ay mamamatay din siya gaya ng kanyang mga magulang. Pilit siyang tumayo at tumakbo sa kusina. Binuksan niya ang pinto roon at dumiretso siya sa talayban na nasa likod lamang ng kanilang tahanan. Pakiramdam niya ay hindi na sumasayad ang talampakan niya sa lupa sa bilis ng pagtakbo niya. Mabilis na lumingon si Vladimir sa likuran. Mas lalo niyang binilisan ang pagtakbo dahil nakasunod sa kanya ang 3 aswang. Hindi nagtagal ay nakarating na si Vladimir sa loob ng kagubatan. Nahirapan siyang tumakbo dahil sa halos magkakadikit na puno at naging mabato na ang kanyang dinadaanan. May ilang matutulis na bato na tumutusok sa kanyang talampakan, ngunit hindi yun naging dahilan para huminto siya. Habang tumatagal sa pagtakbo si Vladimir, ay unti-unti na siyang nakakaramdam ng panghihina dahil sa dami ng dugo na nawawala sa kanya. Hindi nagtagal ay nakalabas na siya ng kagubatan at nakarating na siya sa isang kalsada. Nakakita siya ng pag-asa nang makita niya ang isang pick-up truck na nakahinto at nakahazard sa gilid ng kalsada. May isang lalaki na umiihi sa gilid na nahinuna niyang driver ng sasakyan. Walang pag-aalinlangang sumakay si Vladimir sa likod ng pick-up truck. Humiga siya roon habang unti-unting nanlalabo ang kanyang paningin. Hindi nagtagal ay tuluyan na siyang pumikit at nilamon na ng kadiliman ang kanyang mundo. Sa muling pagbukas ng mga mata ni Vladimir ay nasa isang hindi pamilyar na silid na siya.
May nakakabit na dextrose sa kanang kamay niya at nang hilakbot siya nang makita na wala na ang kaliwang braso niya. May benda sa pinagputulan nun. Nang maalala niya ang nangyari, ay nilukob siya ng galit at labis na lungkot. Napasigaw siya nang maalala niya ang sinapit ng buong pamilya niya sa kamay ng 3 aswang. Bumukas ang pinto ng silid. Isang may edad na lalaki ang pumasok. Manipis ang buhok nito at meron itong makapal na bigote at balbas. Nakasuot ito ng salamin sa mata na halatang mataas ang grado. Naalerto si Vladimir. Pinilit niyang tumayo, ngunit hindi niya magawa sapagkat nanghihina pa siya. Huwag kang lalapit sa akin! Sino ka? Anong lugar to? Ako si Wilson. Isa akong doktor at mechanical engineer. Nakita lang kita sa likod ng pickup truck ko. Wala kang malay kaya dinala kita dito sa bahay ko upang gamutin. Huwag ka mag-alala. Hindi ako masamang tao. Kaya wala kang dapat ikatakot sa akin. Humila ng upuan si Wilson at umupo sa tabi ng kama. Ano ba nangyari? Bakit putol ang isa mong braso? Naaksidente ka ba? Nakainkwentro ka ba ng mabangis na hayop sa gubat? Mga aswang. Sila ang may gawa nito sa akin. Pinatay nila ang buong pamilya ko. Mga hayop sila. Papatayin ko sila. Papatayin ko sila! Tatayo sana si Vladimir pero mabilis siyang pinigilan ni Wilson. Wag ka munang gumalaw. Sariwa pa sugat mo, uminahon ka lang. Baka dumugo yan. Uminahon? Paano ako iinahon matapos ang nangyari sa akin? Pinatay ng mga aswang na yun ang pamilya ko sa harapan ko mismo. At wala man lang akong nagawa. Babalikan ko sila. At ipaparanas ko sa kanila ang ginawa nila sa pamilya ko. Sa tingin mo ba, ay kaya mo lumaban sa kalagayan mo ngayon? Wala akong pakialam. Kahit hindi ko pa kaya. Kailangan ko maipaghiganti ang pamilya ko. Hindi mo ko naiintindihan dahil hindi mo pa naranasang patayin ang pamilya mo ng mga aswang. Sandali. Hindi ka naniniwala sa akin, oh. Iniisip mo siguro na baliw ako. Naniniwala ako sa iyo. At hindi lang ikaw ang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa mga aswang. Pinatay ng aswang ang mag-ina ko. Natigilan si Vladimir sa sinabing yun ni Wilson. Nangilid ang luha ni Wilson at agad nito yung pinunasan gamit ang kanyang kamay. Mas makabubuti sa iyo kung magpahinga ka na muna. Gaya ng sinabi ko, sariwa pa ang sugat mo at hindi ka pa pwedeng magkikikilos. Kung gusto mo talaga magiganti, magpalakas ka. Ligtas ka dito sa bahay ko, kaya wala kang dapat na ipag-alala. Hindi na hinintay pa ni Wilson na muling magsalita si Vladimir. Tumayo na ito at diretsong lumabas ng silid na yon. Nang mapag-isa, ay doon na tuluyang pinakawalan ni Vladimir ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Hindi pa rin siya makapaniwala na ulila na siya at pinatay ang buong pamilya niya sa napakarahas na paraan. Sa mga lumipas na araw ay naramdaman ni Vladimir ang pag-aalaga sa kanya ni Wilson kahit hindi sila magkaano-ano. Dahil sa mahina pa ang katawan niya, ay si Wilson ang matyagang nagpapakain sa kanya. Sinusubuan siya nito at tinutulungan na makapunta sa banyo. Si Wilson din ang naglilinis at nagpapalit ng benda sa sugat niya. Palagi nitong tinitignan kung merong impeksyon o pamamaga ang kanyang sugat. At habang tumatagal, ay mas lalong nararamdaman ni Vladimir ang kirot na hindi lang mula sa sugat, kundi kirot mula sa kaloob-looban ng kanyang puso. Sa tuwing makikita niya na wala na ang kaliwang braso niya, ay nararamdaman niya na wala na siyang silbi. Makalipas ang 1 linggo, ay nagawa ng makalabas ni Vladimir sa silid kung saan siya nagising. Naglalakad-lakad siya sa kabuuan ng bahay ni Wilson at nalaman niya na may kalakihan yon.
Malinis ang mga dingding, puting-puti at malamig sa mata. Nakita niya rin ang makeshift laboratory ni Wilson. Meron dong mahabang lamesa na may mga beaker, test tube at ilang bote ng kemikal na may label sa wikang hindi pamilyar kay Vladimir. Sa kanan naman ay may isang workbench na puno ng mga mechanical parts gaya ng gears, metal plates at mga tornilyo. Sa gitna ay may isang elevated platform na merong rotating mechanism na hindi niya alam kung para saan. Isang gabi, pinayagan na si Vladimir ni Wilson na sumabay sa pagkain dito sa dining area. Hindi na rin siya nito sinusubuan dahil yun ang request niya. Habang maganang kumakain si Wilson, ay nakatingin lang si Vladimir sa kutsara at tinidor na nasa kanyang harapan. Oh, bakit hindi ka pa kumakain? Huwag kang mag-alala. Masarap ako magluto. Specialty ko yata yan, sisig. Itinuro pa sa akin yan ng lola ko. Hindi pa rin gumalaw si Vladimir hanggang sa napansin na ni Wilson kung bakit hindi pa rin ginagalaw ni Vladimir ang pagkain. Ay, naku, pasensya ka na. Nakalimutan ko. Tumayo si Wilson at inalis nito ang tinidor, saka ito bumalik sa upuan nito. Alam kong nahihirapan ka pang mag-adjust sa sitwasyon mo ngayon, na isa na lang ang braso mo. Pero nandito ako para tulungan ka. Pakiramdam ko ay wala na akong silbi, Wilson. Paano ko pa may paghihiganti ang pamilya ko kung isa na lang ang braso ko? Ano pang magiging laban ko sa mga aswang? Huwag mong isipin na mahina ka dahil nawalan ka ng isang parte ng iyong katawan. Naniniwala ako na kapag nakabawi ka na ng tuluyan sa lakas mo, ay magagawa mo pa rin ang mga gusto mong gawin. Dinampot ni Vladimir ang kutsara at nagsimula na siyang kumain. Muli niyang naalala ang kanyang pamilya. Pinilit niyang balikan ang masasaya nilang alaala, ngunit ang nakikita niya ay kung paano pinatay ang mga yon ng mga aswang. Ang sabi mo sa akin, pinatay din ng aswang ang mag-ina mo. Paano mo nagawang malampasan ang kalungkutan? Alam mo, Vladimir, hindi ko nagawang lampasan ang kalungkutan sa pagkawala ng mag-ina ko. Hanggang ngayon nalulungkot pa rin ako at nasasaktan sa nangyari sa kanila. Umiiyak pa rin ako sa gabi bago ako matulog. Pero ang ginawa ko ay tinanggap ko na wala na talaga sila at may dahilan kung bakit ako buhay ngayon. Ngunit bukod sa lungkot, ay hindi ko rin maalis ang galit sa puso ko, Vladimir. Galit ako sa mga aswang dahil sila ang dahilan kung bakit mag-isa na lang ako sa buhay ngayon. Gusto kong magiganti sa kanila, pero hindi ko alam kung paano. Pero ano pang silbi ko kung isang braso na lamang ang meron ako? Paano pa ako makakalaban ng ganito ang kalagayan ko? Sa ngayon, ay maliit ang tingin mo sa sarili mo. Ngunit naniniwala ko na darating ang panahon na makakahanap ka ng paraan kung paano mo sila malalabanan. Napakahirap para sa akin na pakiramdam ko ay hindi ko na kayang pumatay ng aswang. Lalo na't puro kami manunugi sa aming pamilya. Bata pa lang ako ay sinanay na ako para makipaglaban sa mga aswang. Hindi ko inakala na manunugis ka pala. Pero hindi bale. Gaya na sinabi ko sa'yo, nandito lang ako para tulungan ka. Pagkatapos natin kumain, ay may papakita ko sa'yo. Walang ganang kumain si Vladimir. Pilit niyang nilunok ang pagkain. Alam niya na sa kabila ng kalagayan niya, ay kailangan niyang magpalakas upang mabalikan niya ang mga aswang na pumatay sa buo niyang pamilya. Matapos ang hapunan, ay dinala si Vladimir ni Wilson sa basement ng bahay nito. Meron yung bakal na pinto na may electronic panel sa gilid. Pinindot nito ang ilang numero roon at bumukas na ang pinto. Pagpasok nila sa basement ay parang nasa ibang mundo si Vladimir. Isang malawak na silid ang naroon. May mga mesa at estante na puno ng iba't ibang imbensyon. Ang ilan ay mga bagay na hindi mawari ni Vladimir kung para saan.
Isa-isang ipinakita at ipinaliwanag ni Wilson ang mga yon. May pulseras na naging patalim, sapatos na may patalim sa talampakan at kung ano-ano pa. Dito ako madalas tumambay kapag wala akong ginagawa. Ito. Tignan mo ang isan to. Itinuro ni Wilson ang isang pares ng guwantes na may matutulis na mga kuko sa dulo. Ang mga to, gawa sa reinforced steel at meron itong retractable claws. Bakit mo ginagawa ang lahat ng to? Gaya mo ay pumapatay din ako ng mga aswang. Pero magkaiba tayo ng paraan. Siyensya at kakayahan ko sa paggawa ng kung ano-ano ang ginagamit ko para labanan sila. Wala akong agimat o mutya, gaya mo na isang manunugis o antingero. Kahanga-hanga ka kung ganun. Talino mo pala ang ginagamit mo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pero, matanong lang kita, Wilson. Paano mo pala ako matutulungan? Halika, may ipapakita pa ako sa'yo na sigurado akong magugustuhan mo. Naglakad si Wilson patungo sa isa pang pinto. Sumunod dito si Vladimir. Binuksan ni Wilson ang pinto at pumasok sila roon. Sa isang mahabang lamesa ay may malaking kahon na gawa sa bakal. Lumapit sila sa lamesa at binuksan ni Wilson ang kahon. Umangat ang takip nun na may konting tunog pa ng pressure release at sa loob nun ay nakita ni Vladimir ang isang bakal na braso na may kamay. Itong sinasabi ko sa iyo, Vladimir. Simula na malaman ko ang kwento mo, ay sinimulan ko na itong gawin. Teka, ano ba ang bagay na yan? Isa tong mechanical arm. Ginawa ko to para pamalit sa nawala mong braso. Gawa ito sa titanium composite, pero hindi ganong mabigat. May pressure sensors ang mga daliri, kaya kaya nitong timplay ng lakas mo. Hindi mo kailangan ng muscle para mapagalaw mo to. Dahil ikakabit ko to sa nervous system mo. Gamit ang natitirang nerve signal sa katawan mo, ay kikilos ito gaya ng dati mong braso. Marami pa itong kayang gawin, pero saka ko na ipapaliwanag sa iyo kapag natapos ko na. Sa ngayon, ay ipapakita ko muna ito dahil gusto ko na magkaroon ka ng pag-asa at hindi maging maliit ang tingin mo sa iyong sarili. May pag-asa ka pa, Vladimir. Halos parehas tayo ng pinagdaanan, kaya nais kitang tulungan sa paraang alam ko. Maraming salamat sa iyo, Wilson. Hindi ako makapaniwala na kaya mong gumawa ng ganyang bagay. Pero, kailan ko pwedeng gamitin ang mechanical arm na yan? Kung tuloy-tuloy ako sa paggawa nito, ay baka abutin pa ng 1 taon. Napabuntong hininga si Vladimir, sabay iling. Wilson, hindi ko kaya maghintay ng ganong katagal. Kung 1 taon pa bago ko magamit yan, babalik na lang ako sa baryo namin para magiganti. Kahit isa lang ang braso ko. Hindi magandang ideya ang iniisip mo. Nasusugod ka sa gera nang hindi ka handa. Hindi ito ordinaryong bakal na braso. Hindi ito ikakabit lang sa'yo tapos okay na. Kailangan ko muna masiguro na walang magiging problema kapag gagamitin mo na to. Isa pa, marami pa akong kailangan i-calibrate sa mechanical arm mo para sumunod ito sa bawat utos ng utak mo. Hindi nakapagsalita si Vladimir. Napagtanto niya na wala siyang ideya sa ginagawa ni Wilson at dapat ay magtiwala lang siya rito. Alam mo, maraming bagay sa buhay ang hindi dumarating kagad kahit gustuin natin. Pero mas makabubuti ng maghintay kaysa sumugod kagad tapos matatalo ka. Tandaan mo, Vladimir, mga aswang ang makakalaban mo. Alam mo kung paano sila gumalaw. Wala silang puso at awa. Nanatiling tahimik si Vladimir. Hindi na lang niya ipinilit ang gusto niya dahil nakuha naman niya agad ang punto ni Wilson. Simula noon, sa tuwing nasa basement si Wilson para gawin ang mechanical arm, ay palaging nanonood si Vladimir. Labis siyang namangha sa husay ni Wilson sa ganung gawain na parabang buong buhay nito ay yun na ang ginagawa nito. Nasaksihan niya ang paglalagay ng circuit diagrams sa aktwal na wiring. Nakita niya rin ang mga blueprint ng bakal na braso at ang isang monitor kung saan sinusubukan ni Wilson ang mga muscle response simulator na nakakabit
sa prototype. Nalaman niya na ang bawat piyesa ng mechanical arm ay importante at ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng pagkabigo na mabuo ang mechanical arm. Mabilis na lumipas ang mga buwan at hindi na mamalayan ni Vladimir na halos 1 taon na siyang naninirahan sa bahay ni Wilson. Naging malapit sila at nakilala nila ang ugali ng isa't isa. Pakiramdam tuloy ni Vladimir ay si Wilson na ang tumayong tatay niya. Isang gabi, naisipan ni Vladimir na puntahan si Wilson sa basement. May dala siyang sandwich at kape para rito. Naabutan niya si Wilson, nakaharap sa desktop computer habang abala sa pagtatype sa keyboard. Sa lamesa na nasa tabi ng monitor ay naroon ang mechanical arm at may nakakabit na mga wire dito. Humila ng upuan si Vladimir at umupo siya sa tabi ni Wilson. Hindi man lang siya tinignan ni Wilson at hindi nito inalis ang tingin sa monitor ng computer. Wilson, malapit mo na bang matapos ang mechanical arm? Tapos na ang mismong braso. Mechanically, kumpleto na. Lahat ng joints at sensors ay nakaalay na. Pero hindi pa sapat yon. Kung ganon, ano pang kulang? Programming. Kailangan kong i-calibrate ang response system nito. Sa ngayon, ang braso ay parang kotse na walang driver. May makina, may katawan, pero walang utak na magdidikta kung kailan gagalaw at paano ito gagalaw. Ang tagal ko nang nandito, pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin naiintindihan ang ginagawa mo sa totoo lang. Tumayo si Wilson at kinuha ang isang tablet mula sa mesa. May mga imahe itong pinakita sa kanya na hindi niya rin naintindihan. Ang bawat galaw ng utak mo ay lalabas sa anyo ng bioelectric signals. Kailangan kong itugma ang mga signal mula sa utak mo sa galaw ng braso. Kaya gumawa ko ng custom neural interface. Pero matagal tong gawin. Kailangan kong matiyak na hindi ka masasaktan o mawawala ng balanse kapag nakakabit na to sa'yo. Ibig sabihin, matagal pa pala yan. Hindi naman sobrang tagal, pero hindi ako pwedeng magmadali. Mahirap magmadali at baka mag-umpisa na naman ulit ako sa simula. Naiintindihan ko. Sana talaga gumana yan ng maayos. Sana nga, Vladimir. Sana nga. Pero natutuwa ako sa'yo dahil hindi ka nagaya ng dati na sobrang mainipin. Paano? Nahawa na ako sa pagiging matyaga mo eh. Nakita ko kasi ang dedikasyon mo sa paggawa ng braso ko. Kahit ang tagal mo nang ginagawa, ay hindi kita nakitang sumuko o pinanghinaan ng loob. Kaya dapat, ganun din ako. Mabuti at na-realize mo na yan. Ang mga bagay kasi kapag minamadali ay madalas na hindi maganda nagiging resulta. Marahang tumango si Vladimir sa sinabing yun ni Wilson. Hindi na rin siya nagtagal sa basement upang makapag-concentrate si Wilson ng maayos sa ginagawa nito. Nagtungo siya sa kwarto niya sa bahay ni Wilson. Bago siya humiga para matulog, ay nagdasal muna siya na sana ay maging matagumpay ang ginagawang mechanical arm ni Wilson para sa kanya. Tuwing umaga ay palaging maagang nagigising si Vladimir. Nakaugalian na niya ang mag-jogging upang kahit paano ay makapag-ehersisyo siya. Ang bahay ni Wilson ay nasa gitna ng isang napakalawak na lupa. Walang ibang bahay doon, kundi ang kay Wilson lamang. Matapos mag-jogging ay bumalik na siya at nagtungo siya sa banyo upang maligo. Hinubad niya ang suot niyang t-shirt at hindi sinasadyang napatingin siya sa malaking salamin na nasa kanyang harapan. Natigilan si Vladimir nang makita ang peklat at pinsala na nakuha niya sa pagputol ng mga aswang sa kanyang braso. Wala na ang pisikal na sakit, ngunit ang sugat sa kanyang puso ay patuloy na kumikirot at nagnanaknak. Tumiim ang bagang ni Vladimir at mariin niyang naikuyom ang isa niyang kamay. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko napapatay ang mga aswang na pumatay sa aking pamilya. Sisiguraduhin ko na mararamdaman niyo ng triple ang sakit
na ipinaranas niyo sa kanila. Bago pa tuluyang lamunin ng galit, ay hinubad na ni Vladimir ang natitirang saplot sa kanyang katawan. Tumapat siya sa shower at binuksan yun. Nang yakapin siya ng malamig na tubig, ay gumaan kahit paano ang kanyang nararamdaman. Lumipas pa ang ilang linggo, bagamat mas lalong naglalagablab ang galit at pagnanais na magiganti sa puso ni Vladimir, ay patuloy pa rin siyang naging matyaga sa paghihintay kung kailan tuluyang matatapos ni Wilson ang kanyang mechanical arm. Nais niya nang matapos yun, hindi lang para makapaghiganti, kundi upang makita ang kanyang nobyang si Bianca. Sa oras na matapos na niya ang kanyang paghihiganti, ay sisiguraduhin niya na matutuloy na ang naudlot nilang pagpapakasal. Isang umaga, katatapos lang mag-jogging ni Vladimir, pagpasok niya sa bahay ay sakto na palabas naman si Wilson sa basement. Napakunot ang noo niya nang makita si Wilson. "Oh, Wilson, hindi ka ba natulog ng magdamag?" Hindi. Masyado yatang matapang ang nainom kong kape kagabi. Biro lang. Ang totoo, kagabi kasi malapit ko nang matapos ang programming sa mechanical arm mo, Vladimir. Talaga? Ibig sabihin, malapit ka nang matapos? Hindi malapit na, kundi tapos ko na. Tapos na ang programming, kaya ang susunod na nating hakbang ay ikakabit ko na yun sa katawan mo. Magagamit mo na ang mechanical arm na halos 1 taon kong ginawa. Pakiramdam ni Vladimir ay tumigil sa pag-ikot ang kanyang mundo. Nanginig ang buong katawan niya at hindi niya napigilan ang mapaluha. Sa sobrang saya ay nayakap niya si Wilson na bahagyang nagulat sa kanyang ginawa. Maraming salamat. Maraming salamat, Wilson. Hindi ko talaga akalain na may taong kagaya mo dito sa mundo. Hindi man tayo magkadugo, pero abot langit ang pagtulong mo sa akin. Wilson, maraming salamat talaga sa'yo. Ano ka ba? Walang anuman yun, Vladimir. Alam kong mabuti kang tao, kaya deserve mo ang lahat ng tulong na binigay ko sa'yo. Napakabuti mo, Wilson. Hindi ko alam kung paano kita masusuklian sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Sapat na sa akin na ipaghiganti mo ang iyong pamilya sa mga aswang. Sa ganung paraan, ay para mo na ring ipinaghiganti ang mag-ina ko. Marahang kumalas si Vladimir sa pagkakayakap kay Wilson at diretso niya itong tinignan sa mga mata. Pangako, Wilson, gagawin ko ang lahat para maipaghiganti ang buong pamilya ko. Uubusin ko ang mga aswang sa baryo namin at tutugisin ko ang 3 aswang na siyang pumatay sa aking pamilya at pumutol sa braso ko. Nakangiting tumango si Wilson at tinapik sa braso si Vladimir. Sinabi nito ang mga dapat niyang gawin bago nito ikabit sa kanya ang mechanical arm. Bagamat may kaba at kaunting takot siyang nararamdaman dahil unang beses niyang mararanasang makabitan ng isang makinarya sa katawan, ay mas lamang pa rin ang kasabikan niya na maging normal ulit ang kanyang pagkilos dahil sa kahangahangang imbensyon na yon ni Wilson. Pagsapit ng gabi, ay nagtungo na sina Vladimir at Wilson sa operating room sa bahay ni Wilson. Humiga si Vladimir sa operating table. Sa tabi ay may mga medical tray na puno ng sterile tools, syringe at ilang maliliit na screwdrivers at soldering pens. Naroon din ang mechanical arm na anumang sandali ay ikakabit na sa katawan ni Vladimir. O ano? Handa ka na ba, Vladimir? Wala na rin naman akong ibang pagpipilian, di ba? Ngumiti si Wilson. Tinapik nito ang balikat ni Vladimir bago kumuha ng isang maliit na injection sa tray. Papatulugin kita, Vladimir, upang hindi mo maramdaman ang operasyon. Pero paggising mo, sisiguraduhin ko sa'yo na magbabago na ang lahat. Salamat, Wilson. Salamat talaga sa lahat. Sige na, umpisahan mo na. Huwag ka na muna magpasalamat. Ipagdasal natin na hindi ire-reject ng katawan mo ang mechanical arm. Ibinigay ni Wilson ang injection sa braso ni Vladimir
Ilang segundo lamang ay bumigat na ang talukap ng mga mata niya. Sinubukan pa niya yung labanan, ngunit hindi siya nagtagumpay. Unti-unting naging malabo ang lahat, at bago siya tuluyang mawalan ng malay, ay tila nakita pa niya ang muka ng nanay, tatay at kapatid niya na nakatunghay sa kanya. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Wilson nang tuluyan ng umepekto ang itinurok niya kay Vladimir. Nasa harapan niya si Vladimir na walang malay habang bahagyang nakaangat ang kaliwang bahagi ng katawan. Maingat na kinuha ni Wilson ang mechanical arm. Nakapaloob sa mga layer nun ang mga fiber wires, hydraulic tubes at titanium joints na dinisenyo upang gumaya sa kilos ng tunay na braso ng tao. Bago pa man niya yun ikabit, ay sinuri niyang muli ang mechanical arm kung wala yung problema. Ikinonekta muna ni Wilson ang mga bio-interface wires sa exposed nerve endings ni Vladimir. Gamit ang surgical tools at mga clamp ay ipinagdikit niya ang mga fiber lead ng mechanical arm sa muscle sensors at nerve forts sa loob ng balikat ng binata. Isa-isa niyang kinabitan ng locking pins ang mga metal plates sa buto at gamit ang soldering tool ay siniguro niya na walang gagalaw sa anumang bahagi ng mechanical arm. Sa bawat ikinukonekta ni Wilson na bahagi ay tumutunog ang maliit na monitor sa gilid ng lamesa. Nang maikabit na ang buong braso, ay ipinasok ni Wilson ang manipis na interface chip sa cervical base ni Vladimir na malapit sa leeg. Yun ang magsisilbing transmitter ng electrical signals mula sa utak patungo sa braso. Isa yung delikadong bahagi ng operasyon, kaya halos hindi humihinga si Wilson habang inilalagay yun. Pagkatapos ng ilang oras, ay malalim na huminga si Wilson. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo at pinagmasdan ang kanyang gawa. Ang dating putol na kaliwang braso ni Vladimir ay napalitan na ng makintab at matibay na bakal na braso na alam niyang magagamit ito sa pakikipaglaban. Umaga na nang magising si Vladimir. Nakahiga na siya sa kanyang silid at nang igala niya ang kanyang paningin ay wala roon si Wilson. Agad niyang tinignan ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Napaluwa siya nang makita niyang nakakabit na doon ang mechanical arm na halos 1 taon nang ginawa ni Wilson. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Wilson at ngumiti ito. Mabuti naman at nagising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Medyo nahihilo pa ako. Saka parang namamanhid pa ang buong katawan ko. Normal yan dahil sa ininject ko sa'yo bago ang operasyon. Wilson, tapos na ba talaga? Tapos na. Nagtagumpay tayo, Vladimir. Umangat si Vladimir at pinagmasdan niya ang kanyang kaliwang braso. Sinubukan niya yung igalaw at bawat daliri ay kumikilos ayon sa gusto niya kahit may konting paninigas. Sa mga unang araw ay hindi mo pa yan maigagalaw na maayos dahil nag-a-adjust pa ang katawan mo. Pero matagal na siguro ang 1 buwan bago mo yan magamit gaya ng isang normal na braso. Hindi talaga ako makapaniwala, Wilson. Salamat. Ang tagal kong inisip kung paano ako babangon. Akala ko tapos na ang lahat sa akin simula nang maputulan ako ng braso. Pero binigyan mo ako ng pag-asa. Napakalaki ng utang na loob ko sa'yo. Walang anuman, Vladimir. Ang gagawin mo sa ngayon ay magpahinga at magpalakas. Napahawak si Vladimir sa kanyang bagong braso. Naramdaman niya ang pagbalik ng dati niyang lakas. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang masawi ang kanyang pamilya, ay muling kumislap ang apoy sa loob niya. At ngayon, mas matindi na ito kesa dati. Sa mga sumunod na araw, matapos ang operasyon, ay halos hindi pa rin makapaniwala si Vladimir sa mechanical na braso na nakakabit sa kanyang katawan. Sa bawat paggising niya, ay laging una niyang tinitignan ang kanyang kaliwang braso. Isang makintab na bakal na itim
ang kulay. Mabigat yun noong una, pero habang lumilipas ang mga araw, ay unti-unting natututunan ng kanyang katawan ang balanse at pagdala sa mechanical arm. Isang hapon, dumating si Wilson habang nakaupo si Vladimir sa labas ng bahay. Bitbit ni Wilson ang isang tablet. Umupo ito sa tabi niya at may mga bagay itong ipinakita mula sa tablet na dala nito. Vladimir, makinig ka. Kailangan mo malaman ang lahat ng kayang gawin ng braso mo upang malaman mo ang kapasidad nito. Ang totoo gusto ko rin niyang itanong sa'yo. Pero naisip ko na gagawin mo yan sa takdang panahon. Sa loob ng braso mo ay may tinatawag na hydraulic piston shock core. Ibig sabihin, sa isang suntok mo ay kaya nitong durugin ng isang bloke ng bato. Sinusuportahan ito ng carbon steel frame na hindi basta-basta nasisira o nagagasgasan. Lumapit si Wilson at itinuro ang ilang bahagi ng braso ni Vladimir. Itong bahagi na ito, kapag pinagana mo ito gamit ang utak mo, ay lalabas ang isang patalim na kasintalas ng bagong hasang itak. May hook ka rin na nakatago sa forearm. Kapag naisip mong gusto mong lumundag o abutin na mataas na lugar, ang system ng braso mo ay maglalabas ng hook at kabling kayang humila ng hanggang 2 toneladang bigat. Kaya kong palabasin ang mga yon? Gamit lang ang isip ko? Oo, ganun na nga. Gumamit ako ng NeuroSync node chip. Kapag mas naging pamilyar ka na sa braso mo, para mo na rin ginagalaw ang tunay mong kamay at braso. Wala kang kailangang pindutin at hindi mo kailangang magsalita. Isip lang ang kailangan mo at gagana na ang lahat ng nariyan. Marami pang sinabi si Wilson sa kayang gawin ng mechanical arm ni Vladimir. At habang nakikinig si Vladimir, ay mas lalong lumaki ang kanyang pagkamangha dahil tila gumawa si Wilson ng isang bagay na napakaraming kayang gawin. Nanatiling tahimik si Vladimir habang pinagmamasdan ang kanyang bakal na braso. Naniniwala siya na ang bagay na yon ang magiging daan upang tuldukan ang kadilimang sumira sa kanyang pamilya at bumabalot sa kanilang baryo. Makalipas ang ilang buwan ng pahinga, ay dumating na nga ang araw upang sanayin si Vladimir ni Wilson sa paggamit ng kanyang mechanical arm o bakal na kamay. Nagtungo sila sa likod ng bahay ni Wilson. Nakatayo sila sa gitna ng malawak na bakanting lupa. O ano, Vladimir? Handa ka na ba? Simulan natin sa mga basic functions. Gamit ang utak mo, ay paganahin mo ang isa sa mga bagay na itinuro ko sa noon. Umikit si Vladimir sandali. Ilang segundo lang ay may mahinang klik siyang narinig at biglang nag-transform ang kaliwang kamay niya at naging malaking barilyon. Sa loob ng baril ay may nagsimulang umikot na mekanismo. Yan! Yan ang arm cannon mode. Kaya niya magpakawala ng matinding pressure bullet na gawa sa condensed energy. Hindi literal na bala, pero sapat para mabutas ang isang konkretong pader. Walang pag-aalinlangan na itinutok ni Vladimir ang braso sa bakal na target. Sa isang iglap ay nagpakawala yon ng isang napakalakas na enerhiya na naging dahilan para tumilapon ang kanyang target. Sa mga sumunod na araw ay mas lalo niyang nahasa ang kanyang mga kakayahan. Kaya niyang baguhin ang mga mode ng braso mula sa bladed form, hook, hanggang sa arm cannon mode. Napakabilis ng kanyang pagkatuto. Sa tuwing may bagong itinuturo si Wilson, ilang subok lang ay natututunan na kagad yon ni Vladimir. Habang tumatagal ay mas lalong lumalaki ang tiwala ni Vladimir na malapit na niyang makuha ang hustisya para sa pagkamatay ng kanyang buong pamilya. Matapos ang ilang buwan ng pagsasanay, ay tuluyan na ngang nakabisa ni Vladimir ang paggamit ng kanyang mechanical arm. Naigagalaw na rin niya yon na parabang isang normal na braso at kamay. Alam niya sa sarili niya na handa na siya at hindi niya na kailangan maghintay pa ng ilang buwan para bumalik sa kanilang baryo. Habang nag-aalmusal, ay ipinahayag na ni Vladimir kay Wilson ang gusto niyang mangyari. Wilson,
Gusto ko nang bumalik sa baryo namin. Sa tingin ko ay handa na akong harapin ang dapat kong harapin doon. Kung ganon, hindi na kita pipigilan pa. Nakikita ko naman na handa ka na talaga. Pero, ano ba talaga ang plano mo? Ang gusto ko ay walang makakaalam ng pagbabalik ko ron para mas madali ako makakilos. Sa ganung paraan ay magiging kampante ang mga aswang na walang tumutugi sa kanila. Magaling. Tama yung naisip mo. Suportado kita sa bagay na yan. Sige, kailan mo pala gustong bumalik sa baryo nyo? Kahit bukas na sana. Alam ko na dahil wala nang tumutugi sa mga aswang sa baryo namin ng napakatagal na panahon, ay baka mga aswang na mga nagahari doon. Kailangan kong kumilos sa lalong madaling panahon. Marahang tumango si Wilson at tinapik nito sa braso si Vladimir. Nagpalitan ng ngiti ang dalawa. Sa loob ni Vladimir ay patuloy ang apoy na naglalagablab at inisip niya na magtatagumpay siya sa mga gagawin niya sa pagbabalik niya sa baryo kung saan siya nagsimulang mangarap. Nang sumunod na araw ay naghanda na sina Vladimir sa pagbabalik niya sa kanilang baryo. Siniguro niyang dala niya ang lahat ng kailangan nila. Bago sumikat ang araw ay bumiyahe na sina Vladimir at Wilson gamit ang pick-up truck. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa bukana ng baryo. Nagtungo sila sa gubat at doon sila nagtayo ng camping site na magiging pansamantalang tirahan. Pagkatapos nilang maitayo ang camping site, ay nagpaalam muna si Vladimir kay Wilson. Sisilip muna ako sa baryo namin, Wilson, ha? Gusto ko malaman ang kalagayan ng mga tao na naroon. Gusto mo bang samahan kita? Hindi na kailangan. Kaya ko na to mag-isa. Sisilip lang naman ako eh. Wala akong gagawin doon na iba. O sige, basta bumalik ka kagad at tandaan mo, walang pwedeng makakilala sa'yo. Huwag ka mag-alala, Wilson. Mag-iingat ako. Sige, salamat. Matapos yun, ay tinahak na ni Vladimir ang daan palabas ng kagubatan. Bawat takbang niya ay may kasamang kaba dahil wala siyang ideya sa makikita niya sa kanilang baryo. Nakasuot siya ng itim na jacket at nakasaklob sa ulo niya ang hood. Nagsuot siya ng guwantes sa kaliwa niyang kamay upang walang makakita na gawa yun sa bakal. Hindi nagtagal ay nakarating na si Vladimir sa baryo. Bagya siyang nakayuko habang naglalakad at pinagmamasdan ang buong paligid. Agad niyang napansin na wala na ang dating sigla sa lugar na yon. Walang mga batang naglalaro at walang nagkwekwentuhan sa labas. Halos lahat ng bahay ay sarado at ang ilan ay may mga nakasabit pang bawang sa pintuan at mga bintana. Ang iilang taong nasasalubong ni Vladimir ay mabilis na naglalakad na tila ba nagmamadali. May nadaanan pa nga siyang isang bahay kung saan may ilang tao na nakikipaglamay. Narinig niya ang kwentuhan ng mga nasa labas ng bahay na yon na aswang ang pumatay sa nakaburol. Huminto si Vladimir saglit at pinagmasdan ang paligid. Wala nang buhay ang baryong yon. Napalitan yun ng takot, katahimikan at nang hindi maipaliwanag na bigat sa hangin. Kaya mas lalong tumitibay ang paniniwala niyang tama nga ang desisyon niyang bumalik. Sa pagpapatuloy ng paglalakad ni Vladimir, ay nadaanan niya ang bahay ni Bianca. May pagkasabik na lumukob sa puso niya dahil nais niyang makita ang kanyang nobya. Tahimik na nagtungo si Vladimir sa gilid ng bahay ni Bianca. Sumilip siya mula sa nakabukas na bintana at doon niya nakita si Bianca na kausap ang matalik niyang kaibigan na si Antonio. Natuwa si Vladimir dahil ang hinuha niya ay si Antonio ang gumagabay kay Bianca sa mga panahon na wala siya. Antonio, sigurado ka ba talaga na patay na si Vladimir? Sigurado ako, Bianca. Hindi ba? Nakita natin ang putol niyang braso sa bahay nila kasama ng bangkay ng pamilya niya. Kung nakatakas man siya sa mga aswang, ay hindi na rin siya mabubuhay dahil sa marami ang dugong mawawala sa kanya. Ngunit wala tayong nakitang bangkay ni Vladimir.
Paano tayo nakasiguro na patay na talaga siya? Marahil ay kinain na siya ng mababangis na hayop sa gubat. Isa pa, kung buhay pa si Vladimir, ay hindi pwedeng hindi siya magpupunta nung inilibing ang pamilya niya. Huwag mo nang isipin si Vladimir, Bianca. Ang isipin mo na lang ay ang nalalapit nating pagpapakasal sa susunod na buwan. Napatda si Vladimir sa huling sinabi ni Antonio. Hindi siya makapaniwala nang halikan ni Antonio sa labi si Bianca at hindi man lang pumalag ang kanyang nobya. Tama ka. Hindi na dapat ako nag-iisip ng kung ano-ano maliban sa kasal natin. Pasensya ka na, Antonio, kung nahahati ang isip ko nito mga nakaraang araw. Ganyan nga, ang kasal lang natin ang isipin mo, Bianca. Mamaya na ang punta natin sa tatahi ng wedding gown mo, di ba? Sasamahan kita doon. Salamat, Antonio, ha? Salamat kasi hands-on ka sa preparation sa kasal natin. Pakiramdam ni Vladimir ay paulit-ulit siyang sinasaksak ng patalim sa kanyang dibdib. Malinaw na hindi siya nagawang hintayin ni Bianca at imbis na sila ang ikakasal ay si Antonio ang kasama nitong haharap sa dambana ng Diyos sa simbahan. Napaatras siya at hindi sinasadya na natapakan niya ang isang bao. Nabasag yon at gumawa ng malakas na ingay. Biglang sumilip sa bintana sina Bianca at Antonio. Bago pa makita ng dalawa ang mukha ni Vladimir, ay mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Hoy! Hoy, sino ka ha? Anong ginagawa mo rito? Hindi pinansin ni Vladimir ang pagsigaw ni Antonio. Mas binilisan niya ang paglalakad, ngunit hinabol siya ni Antonio at hinawakan nito ang balikat niya. Alam ni Vladimir na kung patuloy siyang lalayo ay makakahalata si Antonio kung sino siya. Marahan siyang humarap habang nakayuko. Sino ka ha? Bakit nasa bakuran ka ni na Bianca? Pasensya na. Nawawala kasi ako at magtatanong lang sana ako kung saan ang daan palabas ng baryong to. Ganun ba? Diretsuin mo lang ang daan na yan. May makikita ka mga tricycle. Pwede ka magpatid sa kanila, palabas, o kung saan ka man pupunta. Maraming salamat. Sige, mauna na ako. Sandali. Alisin mo nga yung hood mo. Gusto kong makita ang mukha mo. Pasensya na, pero nagmamadali lang talaga ako. Hindi na hinintay ni Vladimir ang sasabihin ni Antonio. Tumalikod na siya at malalaki ang mga akbang na lumayo. Kahit paano ay nakahinga siya ng maluwag dahil hindi na siya nito sinundan. Nang makarating si Vladimir sa loob ng kagubatan, ay doon niya pinakawalan ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Napasandal siya sa isang puno habang umiiyak. Bakit? Bakit hindi mo ko inintay, Bianca? At sa dinami-dami ng lalaking pwede mong ipalit sa akin, bakit si Antonio pa? Bakit ang matali ko pang kaibigan? Sa galit ni Vladimir ay humarap siya sa puno at malakas ngayong sinuntok gamit ang kanyang bakal na kamao. Nagulat siya nang nahati sa gitna ang puno at bumagsak yun sa lupa. Nakalimutan niya ang taglay na lakas ng kanyang mekanikal na braso at agad niyang pinagsisihan ang kanyang ginawa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at saka siya muling naglakad pabalik sa kinaroroonan ni Wilson. Naabutan ni Vladimir si Wilson sa kanilang campsite na nagluluto. Napangiti ito nang makita siya, ngunit agad siyang yumuko upang itago ang namumugto niyang mga mata. Ayos, tama-tama ang dating mo. Matatapos na ako magluto. Kakain na tayo. O ano? Kumusta pala ang baryo nyo? Nakakalungkot. Base sa nakita ko, totoong aking hinala na mukhang naghahari na roon ng mga aswang. Kung ganun, dapat ka na talagang kumilos. Pero huwag ka mag-alala. Matutulungan ka ng mechanical arm mo sa pakikipaglaban. Paniguradong lahat ng aswang na makakaharap mo ay kamatayan ang sasapitin. Teka. Bakit ba nakayuko ka pa rin?
Wala ka na sa baryo nyo kaya tanggalin mo na yung hood mo. Ang init-init eh. Hindi sinunod ni Vladimir si Wilson. Umupo siya sa camping chair at nanatiling nakayuko. Tila naman na-curious si Wilson kung bakit ayaw niyang ipakita ang mukha niya. Lumapit ito at biglang inalis ang kanyang hood. Napailing ito nang makita ang namumugto niyang mga mata. Umiyak ka. Huwag mo sabihin hindi. Bakit ka umiyak? Dahil ba sa naawa ka sa mga tao sa baryo nyo? Pambihira. Talagang wala na akong maililihim sa iyo, no? Wala na talaga. Kahit halos 1 taon pa lang tayo magkakilala kilala na kagad kita, Vladimir. Kaya sabihin mo sa akin kung bakit ka umiiyak. Malay mo, matulungan kita. Wilson, si Bianca kasi. Yung nobya mo, nang sabi mo ikakasal na sana kayo dati? O bakit? Ano nangyari sa kanya? Nagkita ba kayo kanina? Hindi, Wilson. Pero nakita ko siya at si Antonio. Yung matali kong kaibigan. Narinig ko na nag-uusap sila tungkol sa nalalapit nilang kasal. Nanlaki ang mga mata ni Wilson sa kanyang narinig kay Vladimir. Ano? Yung nobya at best friend mo magpapakasal? Paano nangyari yun? Hindi ko rin alam, Wilson. Siguro yung masyadong maraming nangyari nung nawala ako. Baka nagkahulugan sila ng loob. Kaya ngayon, ikakasal na sila. Ang sakit naman yan. O paano? Anong plano mo ngayon? Ipapaalam mo na ba sa nobya mo na buhay ka pa para mapigilan ang kasal nila? Hindi. Wala akong balak na sirain ang pagsasama nila. Kung sila nga nagmamahalan, ay wala nang dahilan para sirain ko kung anong meron sila ngayon. Tatanggapin ko na lang na hindi talaga kami ni Bianca ang nakalaan para sa isa't isa. Saka mas mapapanatag ako kung si Antonio mapapangasawa niya. Kasi alam ko mabuting tao si Antonio. Grabe ang pagsasakripisyo na gagawin mo, Vladimir. Mas lalo tuloy akong humahanga sa'yo. Yun na lang ang pwede kong gawin sa ngayon eh. Pareha silang malapit sa puso ko. At ayoko magkagulo sila ng dahil sa akin. Magpo-focus na lang ako sa kung bakit ako bumalik sa baryo namin. Ayoko matapos ang 1 taon na pagod mo sa paglikha sa braso ko. Dan dahil lang sa wasak ang puso ko dahil sa pag-ibig. Tama yan, Vladimir. Ganyan nga. Pero wag mo masyadong i-pressure ang sarili mo. Dapat ay maging malinaw pa rin ang isip mo sa mga magiging hakbang mo. Hindi ka dapat magkaroon ng distraction, lalo na't aswang ang magiging kalaban mo. Pero mamaya na natin pag-usapan ang bagay na yan. Luto na tong pagkain natin, kaya kumain na muna tayo. Tumango na lang si Vladimir at pilit na ngumiti. Habang kumakain sila ni Wilson, ay hindi pa rin maalis sa isip niya ang narinig niyang pag-uusap ni Bianca at Antonio. Ayaw niyang maging ipokrito sa kanyang sarili, kaya kahit sa loob niya ay inamin niya na nasasaktan siya at hindi siya masaya sa gagawing pagpapakasal ng kanyang nobya at matalik na kaibigan. Kinagabihan ay agad na sinimulan ni Vladimir ang paghahanap sa mga aswang sa kanilang baryo, lalo na ang 3 aswang na pumatay sa kanyang mga magulang. Kahit lampas 1 taon na ang nakakalipas, ay tandang-tanda pa rin niya ang anyo ng 3 aswang na yun. Matapos ang mabilis na paghahanda, ay nagpaalam na si Vladimir kay Wilson. Tinakpan niya ng malaking panyo ang kanyang bibig at ilong upang walang makakilala sa kanya. Mag-iingat ka, Vladimir. Gamitin mo mechanical arm mo kung kinakailangan. Sila ang dapat mag-ingat sa akin. Humanda lahat ng mga aswang sa baryo namin dahil uubusin ko sila. Ganyan nga. Huwag mong hayaang mawala ang apoy sa dibdib mo. Pero huwag mong kakalimutan na hindi rin maganda na masyado ka nagpapadala sa galit. Ipagdadasal ko ang kaligtasan mo, Vladimir. Nagpasalamat siya kay Wilson bago siya naglakad patungo sa kanilang baryo. Pagdating niya roon ay sumalubong sa kanya ang katahimikan. Tahimik siyang gumalaw at nagmasid sa paligid.
Bawat madidilim na lugar ay sinuri niya upang masigurong walang aswang na nagtatago doon. Hanggang sa nakarinig si Vladimir ng sigawan sa kung saan. Tumakbo siya roon at nakita niya sa bubong ng isang bahay ang mga nilalang na may mahahabang dila, matatalas na kuko at ngipin at mga matang tila bola na apoy na sobrang pula. Sa isang iglap ay sinira ng mga nilalang na yon ang bubong at pumasok ang mga yon sa bahay. Bukod pa ron ay nakita rin niya ang iba pang nilalang na pilit na sinisira ang mga pinto at bintana ng mga bahay. Mga aswang, humanda kayo dahil ako ang magiging katapat nyo. Katapusan nyo na! Sa gitna ng kadiliman na gabing yon ay lumapit si Vladimir sa bahay na nilusob ng mga aswang. Tahimik siya, ngunit alerto habang nakikiramdam. Sa loob ay may isang bata na nasa ilalim ng lamesa habang nanginginig sa takot. Wala nang buhay ang mga kasama nito sa bahay. Isang aswang ang unti-unting lumalapit sa bata. Hoy! Ako ang harapin mo! At hindi ang batang walang kalaban-laban! Mabilis na lumingon ng aswang at sumigaw ito. Sumugod ang aswang kay Vladimir. Hinubad niya ang kanyang jacket at doon na nalantad ang kanyang bakal na braso. Sinalubong niya ng suntok sa muka ang aswang at sa lakas ng kanyang suntok ay nadurog ang ulo ng aswang na agad nitong ikinasawi. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang sigawan ng mga tao sa labas. Mula sa iba't ibang panig ng baryo ay dumarating na ang iba pang mga aswang. Lumabas si Vladimir sa bahay upang harapin ang kanyang mga kalaban. Nakita niya ang mga aswang na hinahabol ang mga tao habang ang iba ay may mga nilalapa na. Matapang na tumayo si Vladimir sa gitna ng kalsada at malakas na sumigaw. Hoy! Mga diablong buwang! Ako ang harapin nyo! Sabay-sabay na napatingin ang mga aswang kay Vladimir. Nagngalit ang mga ngipin ng mga yun at nanlisik ang mga mata. 3 aswang agad ang unang sumalakay kay Vladimir. Gamit ang kanyang utak ay pinagana niya ang shock module sa kanyang braso. Isang malakas na bugso ng kuryente ang lumabas sa kanyang kamay at tinamaan ang mga kalaban. Nangisay ang mga yon at bumagsak sa lupa habang tumutulo ang laway at umuusok ang katawan. Isang aswang ang sumugod at sinubukang kagatin ang leeg ni Vladimir. Isang patalim ang lumabas sa kanyang siko at itinarak niya yon sa leeg ng aswang. Hinugot niya agad yon, sabay suntok sa tiyan nito. Sumambulat ang mga lamang loob ng aswang sa lupa at nagkalat ang dugo. Dumami pa ang mga aswang na sinubukang patumbayin si Vladimir. Ngunit si Vladimir ay mas lalong naging matapang. Lumaban siya ng mabilis at walang awa. Ang kanyang braso ay nagbabago-bago ng anyo at naglalabas ng iba't ibang klase ng sandata. Pinalabas niya sa kanyang mechanical arm ang isang chainsaw na may matutulis na ngiping umiikot. Nang tumama yon sa katawan ng aswang, ay napunit ang balat nito at nabiyak ang katawan sa gitna. O ano? Hindi pa rin ba kayo susuko mga diablong buwang? Kahit gaano pa kayo karami, ay kayang-kaya ko kayo. Hindi ko kayo aatrasan. Uubusin ko kayong lahat. Pinalibutan si Vladimir ng 5 aswang at sabay-sabay na sumugod ang mga yon sa kanya. Ginamit niya ang hook at umigkas yon sa sanga ng isang puno. Hinatak siya ng matibay na lubid at lumipad siya pataas. Pinakawalan niya ang hook at pagbagsak niya sa lupa ay sinalubong niya ng malakas na suntok sa muka ang isang aswang. Ang isa naman ay pinuluputan niya ng whip blade sa leeg at malakas niya yung hinila na naging sanhi ng pagkakaputol ng ulo nito. Nagpatuloy si Vladimir sa pakikipaglaban. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa galit, sa paghihiganti at sa pagnanasa na tapusin ang mga halimaw na sumira sa kanyang buhay. Hindi nagtagal ay naubos na ni Vladimir ang lahat ng aswang. Nagkalat sa lupa ang putol-putol at durog na bahagi ng mga aswang. Halos bumaha ang dugo sa baryo dahil sa dami ng mga aswang na napaslang ni Vladimir.
Isa-isang lumabas ang mga tao sa kani-kanilang mga bahay. Lahat ay may pagtatakang nakatingin kay Vladimir na para bang pilit na kinikilala kung sino siya. Ngunit bago pa tuluyang may makakilala kay Vladimir, ay nagmamadali na siyang tumakbo palayo. Hindi pa kasi yun ang tamang oras para makilala siya ng mga tao sa baryo nila, lalo na't alam niya na wala sa mga aswang na napatay niya ng gabing yun ang 3 aswang na pumatay sa kanyang pamilya. Habol ni Vladimir ang kanyang paghinga nang makarating siya sa camping site nila ni Wilson. Pagod na pagod siyang umupo sa camping chair. Bumukas ang isang tent at lumabas mula roon si Wilson na may pag-aalala sa muka. Kumuha ito ng isang bottled water mula sa cooler at inabot kay Vladimir. Kumusta, Vladimir? Ang dami mong dugo. May sugat ka ba? Wala, Wilson. Ang lahat ng dugong nakikita mo sa katawan ko ay mula sa mga aswang na pinatay ko kanina. Ano ka mo? Mga? Ibig sabihin, marami kang nakalaban? Ganun na nga, Wilson. Pero sa dami ng mga aswang na napatay ko kanina, ay wala ron ni isa ang 3 aswang na pumatay sa pamilya ko. Napagtanto ko na baka ang 3 yun ang pinuno ng mga aswang na sumasalakay sa baryo namin. At kaya nila pinatay ang pamilya ko ay dahil kami ang tumutugi sa kanila. May hinala ka na ba kung sino ang 3 yun? Hindi ba madalas sa mga aswang ay nagpapanggap na tao at nakikihalubilo sa mga tao para hindi sila mapaghinalaan? Wala pa akong hinala sa ngayon kung sino sila, Wilson. Pero malakas ang pakiramdam ko na malapit ko nang malaman kung sino ang 3 yun. At kapag nalaman ko kung sino sila, kamatayan ang sasapitin nila sa akin. Gaya ng mga alagad nila na pinatay ko ngayong gabi. Mariin na ikinuyom ni Vladimir ang kanyang bakal na kamao. Ramdam pa rin niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Pero teka, maiba ko. Kumusta pala ang paggamit mo sa mechanical arm mo? May aberya bang nangyari? Wala, Wilson. Napakagaling ng pagkakagawa mo rito, Wilson. Nakakanganga. Kahit ako, na mga sa dami ng pwede kong gawin sa bakal kong braso. Sayang. Dapat pala'y sumama ako sa'yo kanina para nakita ko kung paano mo ginagamit ang mechanical arm sa pakikipaglaban. Sayang talaga. Akala ko kasi wala kang aswang na makakaharap ngayon dahil unang gabi mo pa lang naman sa paghahanap sa mga aswang. Pero hindi bale, may susunod pa naman at sa susunod, sasama na ako sa'yo. Walang problema doon, Wilson. Sa susunod ay isasama na kita para makita mo sa aksyon ang imbensyon mo. Maraming salamat talaga, Wilson. Kundi dahil sa'yo, ay hindi ko magagawa ang lahat ng to. Sige, Wilson. Maglilinis muna ako ng katawan ko para makapagpahinga na rin ako. Tumayo na si Vladimir at mag-isa siyang nagtungo sa malinis na ilog sa hindi kalayuan. Pagdating niya roon, ay agad siyang naglublob sa malamig na tubig upang tanggalin ang malagkit na dugo ng mga aswang na nakakapit sa kanyang katawan. Nang sumunod na araw ay nagising si Vladimir na wala si Wilson sa tent nito. Inisip niya na baka naglakad-lakad lang ito. Nagsalang na siya ng takuring may lamang tubig sa portable gas tube para makapagkape. Habang hinihintay niyang kumulo ang tubig ay dumating si Wilson na may dalang 2 supot. Saan ka galing? Pagising ko wala ka na Nagpunta ako sa baryo nyo. Bumili ako ng pandesal at pansit. Puro na lang delata at instant food ang kinain natin kahapon Para maiba naman ngayon. Oh, buti naman at tagpainit ka na ng tubig para makapagkape na rin tayo. Pinagtulungang ayusin ni Vladimir at Wilson ang kanilang camping table para makapag-almusal na sila. Usap-usapan ka ngayon sa baryo nyo Ano? Nakilala ba nila ako kagabi? Hindi naman. Pinag-uusapan nila ron yung lalaking may bakal na braso. Hindi ba't ikaw yun? Hangang-hanga sila sa'yo. Hindi nila alam kung paano mo nagagawang maglabas ng iba't ibang sandata sa braso mo. Talaga? Hinahangaan nila ako? Oo. Pakiramdam ko nga binigyan mo sila ng pag-asa.
Narinig ko kasi na sinabi ng isang matanda na ang tagal na raw na panahon na walang naglakas na loob na makipaglaban sa mga aswang. Nakakatuwang marinig yan, Wilson. Yan naman talaga ang isa sa hangarin ko eh. Kaya ako nagbalik sa baryo namin para bigyan ng pag-asa ang mga tao bukod sa gusto kong magiganti. Nasa tamang landas ang goal mo, Vladimir. Kaya sana ay hindi ka maligaw. Sana kahit anong balakid ang humarang sa'yo ay huwag kang panghihinaan ng loob. Huwag mong kakalimutan kung bakit ka nandito at kung bakit ko'y pinagkatiwala sa'yo ang mechanical arm. Huwag ka mag-alala, Wilson. Nangangako ko na walang kahit na sino o anumang makakapigil sa hangarin ko kung bakit ako bumalik. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nauubos sa mga aswang sa baryo namin. Nang sumipol na ang takore, ay tumigil na muna sa pag-uusap sina Vladimir at Wilson. Nagtimpla na sila ng kape at nagsimula na silang mag-almusal. Sa gitna ng pag-aalmusal nila, ay biglang pumasok sa isipan ni Vladimir ang mga huling na pag-usapan nila ng kanyang ama. Bumalik sa alaala niya ang sinabi nito na may hinala na ito na si Mayor Silverio at si Antonio ang isa sa mga aswang sa kanilang baryo. Naalala niya rin ang sinabi ng tatay niya na nakita ng kapatid niya ang isang aswang na pumasok sa abandonadong gusali malapit sa bahay ni na Mayor Silverio at mula roon ay lumabas ang mayor. Isang ideya ang naisip ni Vladimir dahil doon. Wilson, may pupuntahan ako mamayang gabi. Oh, saan naman? Sa abandonadong gusali malapit sa bahay ng mayor namin dito. Ipinaliwanag ni Vladimir kay Wilson ang hinala noon ng pamilya niya kung sino ang aswang sa baryo nila. Tumangu-tango naman si Wilson matapos niyang magkwento. Kung ganun, may basihan naman pala na si Mayor Silverio ay isa sa mga aswang. At ang anak niya na si Antonio. Ano? Yung best friend mo na papakasalan ng nobya mo? Ex-girlfriend pala? Aba, kung sakali pala, ay aswang ang papakasalan ni Bianca. Kaya nga hinakabahan tuloy ako na baka may masamang pinaplano si Antonio kay Bianca kung totoo man na aswang siya. Noon kasi, sarado pa ang isip ko na may posibilidad na aswang si Antonio. Pero sa mga nangyayari ngayon, parang lahat ng tao sa baryo namin ay talagang pinaghihinalaan ko na aswang. Ganyan ka dapat mag-isip. Hindi mo pwedeng pairalin palagi ang puso mo. Dapat ay gamitin mo rin ang utak mo. Minsan kasi, kapag puso sinusunod mo, ay dito ka matatalo. Pero sasama ako sa mamayang gabi. Baka biglang magkaroon ng aksyon eh. Mas mabuting nandun ako para makita ko naman in action ang imbensyon ko. Matapos ang kanilang almusal, ay sandaling nag-ensayo si Vladimir sa paggamit ng mechanical arm niya habang pinapanood siya ni Wilson. Kinagabihan, pagsapit ng 10:00 ng gabi, ay lumabas ng gubat si Vladimir kasama si Wilson. Nagtungo sila sa abandonadong gusali malapit sa bahay ni na Mayor Silverio. Sa pagkakatanda ni Vladimir, gagawin sanang grocery ang gusali na yon, ngunit hindi na natuloy dahil sa kakulangan ng budget. Pumasok ang dalawa sa gusali at sumalubong sa kanila ang masangsang na amoy. Grabe! Ang baho naman dito! Parang ang daming patay na daga! Hindi nagsalita si Vladimir. Nakiramdam siya sa paligid. Mabigat ang hangin doon na parang anumang sandali ay may hindi magandang mangyayari. Pagpunta nila sa ikalawang palapag, ay nakarinig sila ng yabag ng sapatos sa ibaba. Nagkatinginan sina Vladimir at Wilson. Nag-usap sila gamit ang mga mata at agad silang nagtago sa likod ng mga nakasalansan na mga drum. Mula roon ay nakita ni Vladimir si Mayor Silverio. Umakyat yon sa second floor at tumayo sa gitna. Hindi nagtagal ay malakas na sumigaw ang mayor at kitang-kita nila ang mabilis na pagbabago nito ng anyo. Hindi makapaniwala si Vladimir na totoo ang hinala ng pamilya niya na isa nga itong aswang. Nag-anyong aswang si Mayor Silverio. Bagyang lumaki ang katawan nito
at tinubuan ng makapal na balahibo. Humaba at naging matutulis ang mga kuko nito. Maging ang ngipin nito ay naging matulis na pangil. Humihingal si Mayor Silverio matapos nitong magbagong anyo. Aalis na sana ito pero agad na lumabas si Vladimir sa pinagtataguan. "Mayor Silverio!" Napalingon sa kanya ang mayor. Bumakas ang gulat sa mukha nito nang alisin ni Vladimir ang panyong nakatakip sa bibig niya. Maging ang hood ay inalis na rin niya. Hindi. Vladimir, buhay ka! Nagulat ka ba? Ako rin eh. Gulat na gulat ako na isa ka palang aswang hayop ka. Pero tapos na ang pagpapanggap mo at tatapusin ko na rin ang buhay mo ngayon. Walang abisong sumugod si Mayor Silverio. Sa isang kisap mata ay nasa harapan na ito ni Vladimir. Isang malakas na suntok ang pinadapo nito sa kanyang muka. Tumilapon si Vladimir at tumama ang likod niya sa pader. Mabilis siyang tumayo at pinagana niya ang core stabilizer sa loob ng kanyang mechanical arm at nag-recalibrate ang mekanismo sa kanyang braso. Sa isang iglap, lumabas mula sa bakal niyang braso ang shock blade. Gawa yun sa isang enerhiya na parang kidlat na mistulang patalim. Muling umatake si Mayor Silverio, ngunit sinalubong na ito ni Vladimir. Humiwa sa balikat nito ang shock blade at napasigaw ito sa sakit. Umusok ang sugat ng aswang. Umangil si Mayor Silverio at mula sa likod nito ay lumabas ang mga malalaking pakpak na parang sa paniki. Lumipad ito patungo kay Vladimir. Nagawa nitong hawakan ng balikat ni Vladimir at malakas siya nitong binalibag sa sahig. Akmang kakalmutin siya nito, ngunit itinutok niya rito ang kanyang kamay at nagpakawala yon ng pressure bullet at tumama yon sa mismong dibdib nito. Tumagos yun hanggang sa likod ng aswang. Hindi makapaniwalang napatingin si Mayor Silverio sa malaking buta sa dibdib nito. Kasunod nun ay sumuka ito ng dugo at bumagsak sa sahig. "Diablong buang ka! Napakadali mo naman palang patayin! Pwe!" Lumapit sa kanya si Wilson. Tuwang-tuwa nitong niyakap si Vladimir at pagkatapos ay tinignan ang mechanical arm. Grabe! Ako ang gumawa sa mechanical arm mo. Pero sobra ako naman nga sa nakita ko. Sabi ko naman sa'yo, Wilson eh. Napakaastig nitong imbensyon mong to. Magsasalita pa sana si Wilson nang isang boses ng babae ang narinig nila sa may puno ng hagdan, paakyat sa second floor ng gusali. Vladimir? Ikaw ba yan? Napalingon si Vladimir sa pamilyar na boses na yon at nanlamig siya nang makita niya si Bianca. Marahan at hindi ito makapaniwalang naglakad palapit sa kanya. Hinawakan nito ang mukha niya. Pagkatapos ay napatingin ito sa bakal niyang braso. Anong nangyari sa'yo? Ang akala naming lahat ay patay ka na. At ang braso mo? Bakit? Bakit naging bakal na? Mahabang kwento, Bianca. Pero ang importante ay nandito na ulit ako para tapusin ang paghahari ng mga aswang dito. Tignan mo, napatay ko na si Mayor Silverio. Isa siya sa mga aswang na pumapatay dito sa baryo natin. Napasinghap si Bianca nang makita ang walang buhay na katawan ng aswang. Hinawakan ni Vladimir ang magkabila ang braso ni Bianca at diretso itong tinignan sa mga mata. "Bianca, makinig ka sa aking mabuti. Alam kong ikakasal na kayo ni Antonio, pero mas makakabuting huwag mo nang ituloy. Anak siya ni Mayor Silverio, kaya aswang din siya panigurado. Baka may pinaplano siyang hindi maganda sa'yo." Ano ka mo? Aswang si Antonio? Oo, Bianca, maniwala ka. Kahit ako nung una, hindi ako makapaniwala. Pangako, haharapin ko siya at gaya ng tatay niya, ay papatayin ko rin siya. Sa labis na pagkabigla ni Bianca, ay hindi na ito nakapagsalita. Nang may masmasan nito, ay itinanong nito kung saan sila nakatira
at walang pag-aalinlangan na ipinaalam ni Vladimir kay Bianca na sa gubat sila nagtatago ni Wilson. Pagkatapos nun, inihatid na nila si Bianca sa bahay nito habang sina Vladimir at Wilson naman ay bumalik na sa kanilang camping site. Pagdating nila roon ay napansin ni Vladimir ang pananahimik ni Wilson. Bakit ang tahimik mo naman dyan, Wilson? May problema ba? Hindi ko alam. Pero masama ang kutob ko sa nobya mo, Vladimir. Sa tingin ko, ay hindi mo dapat sinabi sa kanya kung nasan tayo. Huwag ka mag-alala, Wilson. Mapagkakatiwalaan si Bianca. Kakampi natin siya. Sabay na napatingin sina Vladimir at Wilson sa kaliwa nang makarinig sila ng kaluskos. Mula sa likod ng puno ay lumabas ang galit na si Antonio. Kulang na lang ay umapoy ang mga mata nito sa labis na puot. Walang hiya ka, Vladimir. Pinatay mo ang tatay ko. Magbabayad ka. Sisiguraduhin kong kahit sa kabilang buhay ay pagsisisihan mong bumalik ka pa rito. Hindi ako magsisisi sa pagpatay ko sa tatay mong hayop ka. Dahil marami na kayong kinuwang mga buhay. Kung meron man akong pinagsisisihan, ayun ang nakipagkaibigan ako sa katulad mo. Malakas na sumigaw si Antonio at mabilis itong nag-anyong aswang. Inihanda ni Vladimir ang sarili sa pakikipaglaban. Bago nga pala kita patayin, ay may gusto kong sabihin sa'yo. Ako at ang tatay ko ang pumatay sa pamilya mo. Ginawa namin yon dahil hadlang kayo sa plano namin na maghari ang mga aswang sa baryo natin. Kinaibigan lang kita para malaman ko mga plano nyo at upang makapaghanda kagad kami. Hindi agad nakapagsalita si Vladimir. Pakiramdam niya ay pinagsasasaksak ng paulit-ulit ng patalim ang likod niya hanggang sa tuluyan ng binalot ng puot ang puso niya. Mas mabuting sinabi mo yan sa akin dahil mas nagkaroon ako ng dahilan para patayin kang hayop ka. 3 kayong pumatay nun sa pamilya ko. Sinong isang aswang na kasama nyo? Imbis na sagutin ang tanong ni Vladimir, ay mabilis na sumugod sa kanya si Antonio. Ngunit handa si Vladimir. Umandar ang hydraulic punch system ng kanyang mechanical arm. Isang suntok ang tumama sa sikmura ng aswang at tumilapo nito. Tumama ang likod nito sa puno bago bumagsak sa lupa. Hindi pa man nakakabangon si Antonio ay lumabas mula sa mechanical arm ni Vladimir ang hook at pumulupot ang lubid nun sa binti nito. Malakas niya yung hinila at lumipad ang katawan ni Antonio papunta sa kanya. Sinalubong niya ng malakas na suntok sa mukha si Antonio gamit ang kanang kamao niya. Bumulagta ang katawan ng aswang habang ang hook ay bumalik na sa bakal na braso ni Vladimir. Biglang nagkaroon ng pakpak si Antonio at lumipad ito pataas. Napakabilis nitong bumulusok sa kinatatayuan ni Vladimir at hindi na malaya ni Vladimir ang malalim na pagkalmot nito sa dibdib niya. Nagpalitan ng pag-atake sina Vladimir at Antonio. Lumabas ang patalim sa pulso ng mechanical blade at ginamit yon ni Vladimir para putulin ang isang pakpak ng aswang. Napasigaw ang aswang. Umatras si Antonio habang humihingal sa galit. Bigla itong tumalon papunta kay Vladimir at sa pagkakataon na yon ay chinarge ni Vladimir ang kinetic cannon. Itinutok niya ang palad niya kay Antonio at kumawala roon ang isang napakalakas na bola ng enerhiya. Tumama yon sa dibdib ni Antonio habang nasa ere ito. Tumilapon ito at bumagsak sa lupa ng pasadsad. Butas ang dibdib ni Antonio at wala na yung buhay. Lalapitan sana ni Vladimir si Antonio nang mula sa kung saan ay lumabas ang umiiyak na si Bianca. Ang akala niya ay sa kanya ito lalapit. Ngunit laking gulat niya nang kay Antonio ito lumapit. Humahagulgul nitong niyakap ang walang buhay na katawan ni Antonio. Antonio! Antonio, gumising ka! Hindi ka pwedeng mamatay! Mahal na mahal kita!
Naguluhan si Vladimir sa nangyari. Maya-maya ay galit na tumingin si Bianca kay Vladimir. Tumayo ito at hindi nito inalis ang tingin nito sa kanya. Tinatanong mo kay Antonio kung sino ang isa pang aswang na kasama nilang pumatay sa pamilya mo. Hindi ba? Ako ang aswang na yun, Vladimir. Ako! Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka lang. Hindi, Vladimir. Ang totoo ay hindi naman talaga kita mahal. Ang plano sana namin, kapag ikinasal na tayo, ay doon ako titira sa bahay nyo para isa-isa kayong patayin. Pero nagbago ang plano namin ni Antonio nang malaman ko na may hinala na kayo na aswang si Antonio at si Mayor Silverio. Kaya bago nyo pa sila mapatay, ay pinatay na namin ang pamilya mo. Pero maswerte ka. Nakaligtas ka lang. May sapusa ka bang hayop ka? Hindi ako naniniwala sa iyo, Bianca. Bawiin mo mga sinabi mo. Gusto mo ba ng pruweba? Pues, ito ang patunay. Sa isang iglap ay naging aswang si Bianca. Labis na nagimbal si Vladimir sa katotohanang bumagsak sa kanyang harapan. Mabilis na sumugod si Bianca. Halos hindi na ito makita ni Vladimir sa sobrang bilis nito. Nakailag si Vladimir sa pagsunggab ni Bianca, ngunit tinamaan siya sa likod ng matutulis nitong mga kuko. Huwag mo akong pilitin na labanan ka, Bianca! Lumabang ka, Vladimir! Lumabang ka! Dahil parehas ng paghihiganti ang dahilan natin kung bakit gusto nating patayin ang isa't isa ngayon! Naglabas si Vladimir ng shockwave mula sa kanyang braso. Tinamaan si Bianca at tumalsik ito. Mabilis na bumangon si Bianca at sumigaw habang umaatake. Inundayan siya nito ng magkakasunod na kalmot, kaya mabilis na pinalabas ni Vladimir ang armor shield. Iniharang niya yon sa mga kuko ni Bianca. Malakas na inihampas ni Vladimir ang armor shield sa kalaban, kaya muli itong tumilapon. Lumabas sa palad niya ang dual cannon at pinaputok niya yon kay Bianca. Tinamaan sa tiyan at dibdib si Bianca, kaya hindi na ito tuluyang nakabangon. Lumapit si Vladimir sa nangihinang si Bianca. Tumayo siya sa kaliwa nito. Hindi mo ko kayang patayin, Vladimir. Alam kong mahal mo pa rin ako. May nagsabi sa akin na kapag puso ang pinairal ko ay matatalo ko. At sa pagkakataon na to, ay puso pa rin ang sinusunod ko. Tama nga ako. Hindi mo ko kayang patayin. Nagkakamali ka. Ang pagmamahal sa pamilya ko ang nangingibabaw sa akin ngayon. At ang lakas ng loob mong sabihin na hindi kita kayang patayin matapos ng ginawa mo sa mga magulang ko at sa kapatid ko. Hindi na binigyan ni Vladimir ng pagkakataong makapagsalita pa si Bianca. Pinalabas niya sa kanyang mechanical arm ang patalim at walang pagdadalawang isip na nilaslas niya ang leeg nito. Sumirit ang dugo ni Bianca hanggang sa binawian na ito ng buhay. Nanghihinang napaluhod si Vladimir. Hindi niya napigilan ang mapahagulgol dahil hindi niya inakala na ang babaeng minahal niya dati ay isa pala sa pumatay sa kanyang buong pamilya. Lumapit si Wilson kay Vladimir. Tinapik nito ang balikat niya. Tama lang ang ginawa mo, Vladimir. Niloko ka nilang lahat. Pinalabas nila. Nakakampi ka nila. Pero sa umpisa pa lang, ay kalaban na pala ang tingin nila sa'yo. Napakasakit lang para sa akin, Wilson. Kasi minahal ko sila. Alam ko. Pero ang mahalaga ay naipaghiganti mo na ang iyong pamilya. Napatay mo na ang 3 aswang na kumitil ng buhay nila. Hinayaan lang ni Wilson si Vladimir na ilabas lahat ng kanyang emosyon. Ngunit alam ni Vladimir na tama si Wilson
Tama lang ang ginawa niya. Marami ng buhay ang kinuha ng mga aswang sa baryo nila at ang pagpatay lamang sa mga ito ang tanging paraan upang huminto na ang pagpapalaganap ng mga ito ng takot at lagim sa kanilang baryo. Sa panibagong yugto ng kanyang buhay, pinili ni Vladimir na manatili sa poder ni Wilson. Unti-unti ay nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Hanggang sa naging kasanggana siya ni Wilson sa mga bagong sandata laban sa mga aswang gamit ang teknolohiya. Naniniwala si Vladimir na hindi pa tapos ang kanyang pakikipaglaban sa kasamaan at mga aswang. Kaya patuloy siyang nagpapalakas at pinaguhusay pa niya ang paggamit ng kanyang bakal na braso. So yun na nga mga idol. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Ngayon naman po ay dumako na tayo sa inyong pinaka-nire-request at pinaka-hinihintay na shoutout portion. O ano pa pong hinihintay natin? Simulan na po! Shoutout po Kuya Gio, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at pakikinig sa aking mga kwento. Shoutout po Hazel Fiesta. Shoutout Ani Nolase. Shoutout po Lydia Lopez, maraming salamat po sa inyo. Shoutout Ibiang Bueno. Shoutout po Charita Dacles. Shoutout po Angela. Annalyn Duran. Shoutout po at maraming salamat Hilario Patra Jasmine. Shoutout po Jerome Recto. Shoutout po Lita 5. Shoutout po Connie 8612 from Taiwan. Hello po sa mga OFW natin dyan sa Taiwan na walang sawa pong nakikinig at sumusuporta sa ating munting channel. Maraming salamat din po Beverly Carba Hosa. Shoutout po Marian Quintiliano. Shoutout po Shauma TV, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po Virginia Pantillas, maraming salamat din po at shoutout JBC21 from California, USA. Shoutout po Muldes Domingo. Shoutout po Rodagar Bida at shoutout po Queen from UAE. At higit sa lahat, shoutout po Marilu Marcelino from Bataan. Muli po, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig ng mga kwentong aswang at katatakutan sa aking munting channel na The Voice Addict at Apong Isaac. Hanggang sa susunod pa pong kwento na magpapatindig ng inyong mga balahibo mula sa mundo ng kababalaghan.